Ito pong si Ramon Tulfo ay may sinabi mga kababayan patungkol po dito sa Duterte. Ito malupit to. Sabi dito mga kababayan, ayan galing po sa Di Umano. Ayon po kay Ramon Tulfo mga kababayan, hindi ako PBBM. Hindi rin ako Sara Duterte. Kasi yung old man Duterte, si Digong hanggang ngayon, I still consider him as a friend. Ang hindi ko gusto mga anak niya, mga abusado eh. Biruin nyo, ito matalik na kaibigan ni Digong na nagsabi. Ayaw niya sa mga anak ni dating Pangulong Duterte kasi bukod sa mga crocodile mga kababayan, talagang mga abusado daw. Tapos etong si Vic Rodriguez na panot, Di Umano, gusto pong iluklok na presidente etong abusadong anak ni dating Pangulong Duterte. Dito nga ako nagtataka mga kababayan. Hindi ba kayo nagtataka dun sa video ni Sara? Di ba nagbigay siya ng opinion about sa climate change? Alagaan daw ang kalikasan. Paano nasisikmura ni Sara Duterte na magsalita patungkol po sa kalikasan, nung panahon nga ng kanyang tatay, hinayaan lang nila yung pagmimina dito po sa ating bansa, yung pagkalbo sa mga kagubatan at mga kabundukan, especially dyan po mga kababayan sa Cebu. Kaya nga binabaha ang Cebu eh. Diba? Kaya doon pa lang mga kababayan, mapapaisip na kayo na oo nga no, paano nasikmura ni Vic Rodriguez na sabihin na magiging kapakinabangan ng taong bayan kapag si Sara Duterte ang iniluklok na presidente. Maliwanag mga kababayan na etong si Sara Duterte talagang bukod sa hindi na nga nagtatrabaho, alam din ng taong bayan na kurap. Diba? So kayo, mga kababayan, naniniwala ba kayo na ito pong Di Umano, ito pong si Sara Duterte mga kababayan, talagang kurap. So bukod pa po dyan, kung titingnan nyo mga kababayan, balik ulit tayo kay Amy, maliwanag naman na ito pong kaalyado ni Sara Duterte ay nananawagan. Nakasuhan daw itong si Senator Amy Marcos mga kababayan ng fake news. Peddler, dahil daw sa mga sinabi kay PBBM. So ito i-play po natin. Alam ko kilalang kilala ninyo ito pong taong ito. Ito po ay dati kilalang kritiko ng presidente at biglang nawala dahil nagtago. Tapos ngayon biglang lumabas ulit at tinutuligsa ulit itong si Amy Marcos mga kababayan at ang gobyerno ni PBBM. Ito i-play po natin itong patungkol kay Dado Clemente. Nyo rin ang fake news si Amy siya na nga nagsabi, drug addict eh. Ngayon, ang advice ko sa inyo, AFP, kung umabot kayo at kung hindi si General Browner at itong mga Lieutenant General ang tumayo para sa taong bayan, para sa institusyon, para hindi kayo madisband ng taong bayan, hindi na kayo kinakailangan disband ng taong bayan kasi may nagsalita na 3-star generals. Kami, mindset namin pag tumayo kami at hindi kayo sumuporta sa taong bayan, tumayo kami. Sabi ni Ma'am Libra October, bukod sa bobo si Sara, tanga pa. We will disband all of you. Hindi na kinakailangan kasi may tumatayo na. Thank you to this. Ito nga hamon ko sa'yo, Dado Clemente, total naman gusto mong kasuhan si Senator Amy Marcos o etong si Amy Lacson, bakit hindi ka pumunta? At ikaw ang mag-file ng kaso, pumunta ka sa mga hukuman natin, mag-file ka ng kaso laban dito kay Senator Amy Marcos. Kung talagang gusto mo na makakasuhan ito ng fake news, maliwanag naman na kung tutuusin talaga yung kay Senator Amy Marcos mga kababayan, bukod sa fake news, talagang tawag dito, talagang sedisyon yun. Dahil yung mga binitawan po niyang dahilan, mga binitawan po niyang salita ay pwedeng magamit para pabagsakin ng gobyerno ni PBBM kung ang taong bayan madaling mauto. Kaso nga lang ang problema, ang taong bayan ay mahirap nang utuin ngayon. Anyway, tuloy pa natin. Valiant na mga generals, you save the institution. You won't get disbanded by the Filipino people. So it seems, no? Kaya nga, ang ganda-ganda ng balita. Now, we're still verifying it, pero kung nadidinig nyo ako, the first
order of the day talaga. Wala pa naman yung next commander-in-chief. Pero ang suggestion namin, ang gusto namin, hindi suggestion, ang gusto namin ng taong bayan, number one, subject the President, BBM, the outgoing, subject him to a hair follicle drug test. Wala, laos na yan. Hair follicle drug test. Pati yung asawa. Para malinaw na malinaw on record that the hair follicle drug test is revealing that he indeed is a drug addict using cocaine, etc., etc. Tapos nun, that will validate the statement, the revelation of Amy Marcos, the senator. Ang problema nga mga kababayan nito, balik tayo ha, way back sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinamon mga kababayan ni former Senator Trillanes, etong si dating Pangulong Duterte na sabay sila na magpa-test mga kababayan. Kaso, nung naitanong kay Roque yan, si Roque pa yung spokesperson ng mga panahon na yon. Tinanong si Harry Roque kung ano ba masasabi ni dating Pangulong Duterte about po dun sa hamon ni former Senator Trillanes. Ano ba ang sagot ni Harry Roque? Kahit kailanman hindi pwedeng hamunin o hindi pwedeng utusan ng presidente na magpa-test mga kababayan kasi yan po ay halal ng taong bayan. Nasa sa presidente na lamang po yan kung gagawin po niya yan. Sa kaso naman po ni PBBM mga kababayan, kung gawin niya itong gusto ng mga DDS lalo na nito pong si Dadong kupal na may sapakang utak, hindi naman po matatapos doon ang lahat. Kung lumabas na negative, sasabihin nila binayaran ito pong medical center or itong testing center mga kababayan. 'Di ba? Kung mag-negative naman, sasabihin po nila ginamitan ng impluwensya. Kung mag-positive naman, magpapatuloy po sila sa pagbatiko sa presidente at patatalsikin nila ang presidente. So wala din mga kababayan pupuntahan ang ating presidente. Kaya tama lang na huwag pakinggan itong mga jablong katulad ni Dado Clemente. Anyway, tuloy pa natin. Diba? Yun, unang-una, hair follicle, week 1. Okay, day 1, day 2, day 3, ganon. Huwag niyong palakpasin ng 3 araw, subject to hair follicle drug test. Tapos, sara lahat ng exit points. Yes, tama si Inay Libre October. Sabi dito may result na. St. Luke's pa, hi. Huwag nang pansinin ng mga baliw na yan. Opo, tama po. Na hindi makatakas itong mga kriminal na to ng bayan. Itong mga magnanakaw. At make sure na si Ko makabalik ng maayos para harapin niya yung kaso niya at para maisiwalat niya at maibigay yung mga ebidensya. Ang problema, paano pa harap sa mga kaso niya etong si Saldico? Maliwanag na pagka, kung si Sara ay pinalad na maging presidente, bibigyan nga daw ng immunity. Ibig sabihin niya, di ba? Ibig sabihin niya, absuelto ni Sara, ito pong si Saldico. Alam naman po natin na talagang nakinabang yang si Saldico mga kababayan. Tuloy pa natin. Everything peaceful. We love this country. Ayaw natin magpatayan tayo pare-parehas. Ayaw natin na mag-civil war tayo. Ayaw natin hiwalay ang Mindanao. Ready na ang Mindanao. Ay, wag mo na kayo hiwalay, ha? Di ba, bobo? Kasuhan nyo rin ang fake news si Jaime, ha? Siya na nga nagsabi, drug addict eh. Ngayon, ang advice ko sa inyo, AFP, kung umabot. Ayan. Di ba dito nyo makikita na napakabobo mo, Dado Clemente? Di ba paano ka naging sundalo kung ganyan ang utak mo? Di ba biruin nyo mga kababayan, yung old issue ginamit, yung issue ni Amy Marcos ginamit, sinakyan, para lang patalsikin ang presidenteng nagtatrabaho. Alam nyo, ito yung masakit na katotohanan. Para po dun sa mga DD-shit. Kahit patalsikin nila ng paulit-ulit si PBBM, hindi po nila mayaalis mga kababayan ng katotohanan na si Sara Duterte ay nangarap ng gising. Alam nyo, yung isang vlogger pa dyan, member ng Banatae, na tatanga-tanga. Ano yung sabi mga kababayan? Pasintabi sa word na tatanga-tanga, ano yung sabi? Alam mo, Vice President, huwag ka na lalabas ng bansa. Huwag ka na lalabas ng Pilipinas kasi sure na sure ako na magiging presidente ka. Ano nangyari? Napahiya. Sinakyan
yung mga vlogger na aanga-anga ng kanilang vice-presidente. Nagbarong, nag-practice ng sasabihin sa kanyang posibleng proclamation. Ano nangyari mga kababayan? Wala, napahiya. Tatapos lahat-lahat yung mga rally, si PBBM pa rin ang presidente at patuloy pa rin pong nagtatrabaho itong si PBBM at tinutugunan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. At saka mga kababayan, kita nyo nakakahiya yun. Kasi biruin nyo, di ba yung vlogger ni Sara Duterte, member ng Banatae, sinabi pa na huwag ka lalabas ng Pilipinas dahil sure na sure kami magiging presidente ka na, ipoproklama ka na. Ano nangyari? Napahiya si Sara Duterte dahil sa katangahan ng mga vlogger po niya. Kaya nga, ito sa totoo lang Vice President, kung may kung may advisor ka man, palitan mo na yan. Kasi inuuto ka lang yan. Kung meron ka man Vice President na mga vlogger, na bobo, pagpapalitan mo yan. Kasi inuuto ka lang ng mga yan. Kasi biruin mo, ginagawa kang bata, paasahin ka na magiging presidente ka kahit hindi naman. 'Di ba? Ganun po mga kababayan, kadaling utuin. Etong si Sara Duterte, parang katulad ni Robin Padilla. Ano ba yung sabi ni Robin Padilla mga kababayan? Ito, singit natin. Ano ba yung sabi ni Robin Padilla dito? Basahin ko sa inyo, yan galing sa Abante. Sabi po dito mga kababayan, Senator Robin Padilla, ikinuwento ang pag-uusap nila ni Enrile tungkol sa mga planeta. Ayan, di ba mga kababayan? Ayan Oy, galit na galit yung mga Ayan mga kababayan, sabi ni Robin Padilla. Ito pasintabi po kay former Senator Enrile. Ayan sabi mga kababayan ni Robin Padilla, Senator Robin, ikinuwento ang pag-uusap nila ni Enrile tungkol sa mga planeta. Kumputek. Bago sabi pa ni Robin Padilla, si former Senator Enrile daw, ni minsan daw hindi daw siya minaliit. Di ba tinawag nga siyang bobo ni former Senator Enrile? Doon ba lang mga kababayan, makikita nyo na talagang yung mga nagiging miyembro, di ba? Yung mga nagiging miyembro mga kababayan ni Sara Duterte, na mga DD-shit mga kababayan, di ba? Minsan nagiging uto-utot tanga din kung iisipin nyo. Kasi para sa akin mga kababayan, talagang maliwanag na ito pong mga kaalyado ni Sara Duterte, itong mga sumasama sa mga Duterte, sa nagkakaroon ng isyo, mukhang nagiging, alam niyo na mga kababayan, lutang yung mga pag-iisip. Kayo, o kayong tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo, hingil po dito sa mga topic na yan, na tinalakay po natin mga kababayan. Ano po ang komento ninyo? Hingil po mga kababayan, sa sinabi ni Vic Rodriguez na siya daw po ay lumalaban sa korupsyon pero gusto niya pong magluklok ng taong korap. So ano rin po masasabi ninyo? Hingil po mga kababayan, ay may mali siya, mega love shoutout hingil po mga kababayan, dito po sa di umano sinasabi ni Senator Robin Padilla na nag-usap daw po sila ni Enrile patungkol daw po sa mga planeta. Anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin.